Dr. Castro, maraming salamat. Thank you for your leadership dito sa PCGH. Siyempre kasama si Doc Alice at lahat pa po ng mga kasama natin. Of course, dapat din nating pasalamatan ng ating City Council sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot. Maraming salamat po sa suporta at sa mga input, sa tulong sa ating ospital at sa healthcare services in general. Gaya po ng alam ng marami sa atin, lalo na yung matatagal na sa gobyerno, ako pag nakakausap ko kahit mga ibang mayor sa ibang lungsod, sa ibang lalawigan, hanggang sa mga national government officials, pag kwentuhan po kami, ang lagi pong sinasabi, ang pinakamahirap na i-operate, ang pinakamahirap para sa isang, lalo na para sa isang lokal na pamahalaan, ay mag-operate ng isang ospital. Yan po ang totoo. Kahit saan po kayo kahit mula Luzon hanggang Mindanao, pumunta po kayo, mag-ikot po kayo sa iba't ibang lokal na pamahalaan, mula provincial level hanggang city level. Yan po ang sasabihin nila. Pinakamahirap na i-operate, pinakamahirap ay ayusin ang isang ospital. Kaya ako po bilang mayor ay talagang taus-pusong nagpapasalamat. Hindi po perpekto ang sistema natin, hindi perpekto ang ospital natin. Imposible naman po na magkaroon ng isang perpektong ospital. May mga kailangan pa tayo ayusin sa susunod. Kanina nga, nasa taas po kami ni Dr. Castro, napag-usapan namin sandali yung mga iba pang Dok, ano bang gagawin ko sa ubo ko? 2 taon na to. Magkasama namin kanina yung mga next projects naman. So nandito pa lang tayo, nag-i-inaugurate po tayo ng 2 bagong building natin. Pero ang pinag-uusapan na natin ay kung ano ba yung next na kailangan natin gawin. Pagdating sa engineering, saan yung mga kauni natin sa engineering? Nandiyan, diba? Thank you din sa inyo. Alam ng mga taga-engineering kung anong klaseng pagbabago yung pinakilala natin sa ating mga proseso ng LGU. Kaya nung unang term ko, may mga project din ng engineering. Marami din naman mga infra works. Pero yung malalaki, talagang sinantabi muna, pinagpaliban muna natin. Dahil gusto natin ayusin ang ating pamahalaan. Gusto natin linisin ang ating pamahalaan. Hindi na pwede yung nagpapatayo ng building na hindi iba yung gumawa ng program of work, iaasa na lang sa contractor, ano yung mga contractor, o ano bang gusto nyong gawin dito? Hindi na pwedeng ganun sa lungsod ng Pasig. Pero syempre, pag magpapakilala ka ng matitinding pagbabago, kung seryoso tayo sa paglilinis ng pamahalaan na pangmatagalan, na kahit wala na tayo dito, ay mag-iiwan tayo ng maayos at maganda at gumagana ang sistema, sa una talagang may difficulties, sa una talagang may mga maantala. Lalo na, tinamaan pa tayo kasabay. Napakasakit po na nangyari sa atin. Nagpakilala tayo ng drastic changes mula sa procurement hanggang sa planning ng engineering natin. Inactivate natin yung planning. Dapat may consultation sa end user bago finalize yung mga plano. Dapat kasama sa every step of the way. Tapos habang ginagawa natin yung mga pagbabago yun, tinamaan tayo ng pandemya. Nag-lockdown tayo ilang beses. Kinailangan natin mag-convert ng isang ospital para ma-maximize yung resources ng gobyerno, yung referral facility natin sa PCCH. Yan, kasama ko naman po kayo sa lahat ng nangyari, lahat ng kaguluhan na nangyari sa mga buhay natin. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ay masasabi natin dun sa mga pagbabagong pinapatupad natin sa ating pamahalaang lungsod ay nagtatagumpay po tayo. At kasama po ang lahat sa inyo dun sa mga pagbabago na iyon. At makikita natin, masasabi natin na may mga proyekto man na medyo naantala ng ilang buwan o may mga iba, lalo na yung malalaki. Sinabi natin, huwag muna sa unang term, sa unang 3 years, may lag man tayo dun sa plan. Kasi first time talagang ginagawa ng engineering every step. Na mula sa pagpapagawa ng program of work hanggang sa budgeting kasama ang council natin hanggang sa implementation na talagang minomonitor natin para hindi substandard ang mga gawa at lahat pa po too many to mention in one message pero sa lahat ng makikita natin na binubuo natin at may iwan natin dito ang isang sistema na maayos na gumagana at pabilis ng pabilis at yung mga iba pa nating pangailangan sa ospital
ay mas agad na rin natin matutugunan. Ano? But this morning, we are here to celebrate dahil ito na po, inaugurate na po natin ang ating dalawang building na napaka-importante sa ating ospital, ang ating laundry na may kasamang autoclave para sa ating mga medical waste. Maraming salamat po sa UNDP, sa China Aid doon sa autoclave natin. Kasama po natin sina Dr. Obalio. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga kasama natin sa UNDP na talagang tinutukan din yung proyekto. At we are very blessed. Yan ang sabi ni Doc Castro, ni Vice Mayor Dodon, ay napili ang Pasig para maging beneficiaryo nito nung autoclave. The rest, syempre, buti nga nagkasya, ano, Doc? Ang tagal namin inisip kung ano ba, kasama na engineering, paano ba natin pagkakasyahin to? Kasi naman, wala naman tayong space na for expansion talaga pagdating sa lupa. So, kailangan maging creative din tayo, paano i-rearrange ang mga pasilidad natin dito. Yan ang isa sa challenge natin. Pero nagawa naman ng paraan na pagkasya natin ang autoclave natin. At hindi lang po yun, naayos po yung mas maganda yung excuse me po, yung laundry building natin at pati ito pong supply building natin. Nakikita natin na magandang-maganda. Ano, siguro yan ang masasabi natin ngayong araw na ito. Yung naipagawa po mula sa elevator hanggang sa lahat ng mga kwarto ay magandang-maganda. At sige, pwede mo na lang pa. Samahan naman si Angelo. Hindi ko na masyadong pahabain pa. Sana magkakasama pa rin tayo sa susunod ng mga buwan, hanggang sa susunod ng mga taon. Gaya ng sinabi ko, panimula ko po, sinabi ko pinakamahirap sa serbisyo ng isang LGU, sa lahat ng serbisyo, sa lahat ng larangan, ospital po talaga ang pinakamahirap. Pero siguro hindi rin naman aksidente na maganda ang performance ng marami pong problema. Aminin natin, pero kahit sa gitna ng maraming pagsubok at problema, masasabi ko po, bilang mayor ninyo, masasabi ko po, maganda ang performance ng PCG. May mga pagkakataon man, di ba, minsan, di maiwasan talaga, kahit naman punta ka sa private hospital, meron at meron pong reklamo. Isa lang po, di ko nababanggitin siyempre hospital. May pasyente po kami sa pamilya. Nag-antay din naman sa private hospital. Times 10 ng bayad kaysa dito. Nag-antay din naman sa ER ng 6 na oras. Diba, talagang ang problema natin kasi hindi naman dito lang sa ospital. Ang problema natin is region-wide, if not nationwide. Kulang talaga, lalo na yung mga ER sa Pilipinas. Yan naman po talaga, healthcare professionals natin. Ako po yung mga nagtatagal dito, talagang nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi naman natin masisi yung mga nurse natin, iba pang profesional na nag-abroad. Ano. Hindi natin sila masisisi kasi ginagawa nila yun para sa pamilya nila. Ang hirap ng sitwasyon. Hindi naman natin pwede taasan ng gusto ang ginagawa natin ng lahat. Mag-regularize tayo, kung ano yung pwedeng benefits, ano yung allowed na ibigay natin. Ginagawa na, nakamax tayo sa lahat. Talagang di natin masisisi yung mga kung times 10 ng sweldo sa abroad. Pag pumunta kang kung dito, sweldo mo 20 plus o 30, pag punta mo dun 100 plus ka agad, talagang di mo masisisi. Pero dun sa mga nag-i-stay po at tumatagal po sa ating ospital, na araw-araw, napapagod, nag-duty, na minsan kung dapat ilang oras lang, umaabot ng 24 hours, inaantay yung mag-i-in, nagiging 48 hours. Maraming salamat sa inyo. I want to take this opportunity. Alam ko, iilan lang tayo dito, ano? Nandito yung mga hepe natin, yung mga opisyal natin. Pero sana makarating po, sana mapanood nila. Ano na, talagang we appreciate from the bottom of our hearts. We appreciate the service of our medical personnel, of our of those serving in the medical field. Mula sa mga doktor, hanggang sa utility, hanggang sa security, yung mga nurses natin, mga medtech, ratech, lahat po. You know, we really appreciate it. Lalo na yung mga nagtatagal dito na 5 years, 10 years. Sino po dito may 20 plus years na? Aminin niyo po, okay lang po. Kaya halos lahat po nandito.
tayo, di ba, ayaw natin nung sinasabing utang na loob, pero totoo po niyan, tayo po mga pasigyenyo. Meron tayong utang na loob sa mga medical professionals natin. Sa mayor wala, pero sa mga medical professionals natin, meron tayong tinatanaw na utang na loob. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, Dr. Castro, Dr. Alice, sa lahat po, let's continue to find ways to improve. Yan lang naman. Hindi naman aksidente na sa assessment ng DOH, baka hindi po alam ng iba nating kasama, sa assessment ng DOH, out of 100, 99 po ang score ng PCGH. Hindi po aksidente yun. Pero huwag tayo makontento na sabihin na ginagawa naman natin ng kung anong kaya. Huwag tayo makontento na okay na naman yung serbisyo kumpara sa, di ba? Hindi tayo nandito para ikumpara natin sarili natin sa ibang lugar, sa ibang ospital. Pero nandito po tayo. Habang nandito na rin lang tayo, hanapin natin ng mga paraan, mag-isip tayo ng mga paraan kung paano pa i-improve ang serbisyo ng ating ospital. Magkakasama po tayo. Maraming salamat po. Nakasahan na naman po yung mayor, yung executive department, kasama ang ating sanggunian panlungsod, kasama rin ang ating congressman at lahat-lahat po tayo, team effort po tayo, kung ano pong mga kailangan, kung ano pong pwedeng gawin. Asahan po ninyo na gagawin din namin ang part namin, gaya ng ginagawa nyo rin ang part ninyo. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Thank you. Thank you so much sa ating City Mayor, Mayor Vico. Tunay po, na-inspire po kami sa iyong sinabi. Nasa-challenge po kami doon. At tunay po, umaagos ang pag-asa sa Pasig! FM! Umaagos ang pag-asa sa PCGH! FM! Congratulations, PCGH! Maraming salamat po, Mayor, sa inyong napakagandang mensahe. Tunay pong ito po ay isang realization at the same time celebration po. Talaga nga po katulad ng sinabi ni Ma'am Gigi, talagang siksik, umaapaw, liglig at umaapaw ang pag-asa, at umaagos ang pag-asa dito sa ating lungsod. So maraming salamat po, and to God be all the glory po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you everyone. God bless you. We will have our photo documentation with you po, Mayor. Ayan po. Siguro po, Ngayon lang, kaibigan, at natungayan nga natin at napakinggan ang speech ni Mayor Vico Soto at ni Vice Mayor Dodot Jaworski dito sa sinagawang inauguration dito sa PCGH na dinaluhan nga ng mga namumuno natin sa lungsod ng Pasig. At ito nga yun na pinakaharapan itong building, no? Ayan. Ito yun na inirenovate lang at kamakailan nga ay nasunog itong building na ito, 4 na palapag ito. Ngayon talagang kung makikita nyo, napakaganda na, napakaayos na. Ito. At doon sa banda doon, no, mga kaibigan, nandito pa yun na isang building na sinasabi nga kanina ni Mayor Vico Soto, itong autoclave facility na laundry facility, no? Ayan, kung makikita nyo, ito yung binanggit niya nga na napakaganda rin ito dahil meron na autoclave na ito na isang machine ito na idinunate pa ng national. Ayan, ito yun na machine na binabanggit nga nila kanina. Ayan. So hanggang ngayon nandun pa rin si Mayor Vico Soto at ang mga kasama, si Vice Mayor Dodot Jaworski at mga city councilor na nagpapapicture sa kanya, yun mga empleyado ng PCGH. Uy, dito ka to.
hanggang sa ngayon makikita nga natin ang mga taga PCGH na tubang-tuwang na lumalapit kay Mayor Vico Soto para makapagpa-picture. Ito yun na talaga nga nakakatawa sa pamumuno ni Mayor Vico Soto. Yung budget ng city ay hindi nasasayang. Nakikita natin na talagang nagagamit sa tamang pamamaraan. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang itong live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pasig News Hub.